Magpapatuloy na sa ating pong serye ng pag-aaral sa aklat naman po ng Santiago bilang maikli po nating pagbubulay-bulay dito po sa ating pong prayer meeting. At ang titulo po ng ating pong pag-aaralan po ngayon ay pinamagatan ko pong Kaibigan ng Mundo, Kaaway ng Diyos. Kaibigan ng Mundo, Kaaway ng Diyos. Santiago, Kabanatang 4, Talatang 4. Ito po magmumula ang atin pong pag-aaral. Sabi ho rito, kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Mga minamahal, ngayon pong nalalapit na ang eleksyon sa pagka-senador, hindi ako nagkakamali. Marami na naman po tayong mga taong nakikita na masasabi ho nating mga balimbing at namamangka po sa dalawang ilog. Yung mga dati hong magkakaaway, yung mga dati pong nagsisiraan sa politiko, ngayon po sila magkakakampi na. No? Yung mga dati pong hindi magkakapartido, ngayon po magkakapartido na. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, nangyayari din po yan maging sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Malungkot na katotohanan, pero yan po nangyayari maging sa simbahan. Marami pong mga nagpapakilalang mananampalataya, lalo na kapag po araw ng linggo, nakikita po natin na talagang sila parang anak ng Diyos. Talagang umaakto bilang mga banal, mga anak ng Diyos, napakababait, napakaamo. Ngunit pagdating po ng Lunes hanggang Sabado, ay tila hindi mo na makilala yung kanilang pagkakakilanlan nung araw ng linggo. Ibang-iba na ang kanilang pagkatao. Natatawa yung mga asawa niya, bakit kaya? Ibang-iba na yung kanilang pagkatao mula Lunes hanggang Sabado sa taong nakilala natin nung araw ng linggo. Palagi na siyang nakasigaw sa kanyang tahanan. Pero sa simbahan, napaka-amon tupa. Diba? Parang hindi makabasag pinggan. Nagsasalita na siya ng mga hindi kaaya-ayang mga salita. Nakikisaw-saw na siya sa mga tsismisan. At ginagawa na din po niya yung mga ginagawa ng sanglibutan. Ganyan po yung problema na ina-address po dito ni Santiago dito po sa talatang atin pong pinag-aaralan ngayon. Sa talata po ito, mga kapatid, makikita po natin na itinutuwid po ni Santiago yung mga taong nagpapakilalang mga mananampalataya. Ngunit, patuloy pa rin namumuhay ng nakaayon sa sanglibutan. At yan po yung makikita po nating maliwanag dito po sa talatang ito na hinati ko lamang po, mga kapatid, sa dalawang bahagi. Ang una pong bahagi ay pinamagatan ko pong ang matinding pagtutuwid. At yung pangalawa po ay ang matinding konsekwensya. Ang matinding pagtutuwid at ang matinding konsekwensya. So tingnan po muna natin, mga kapatid, yung matinding pagtutuwid. Sa punto pong ito, makikita po natin ng malupit na pagtutuwid ni Santiago sa mga sinusulatan po niya. O matinding pagtutuwid. Hindi po nagpaligoy-ligoy at hindi po, kumbaga, tinansya ni Santiago yung kanyang salita. Makikita po natin dito ang katindihan ng pagtutuwid ni Santiago sa kanya pong mga sinusulatan. Kung tapansin ninyo po yung talatang 4, yung unang bahagi nasabi, kayong mga mangangalunya. Kayong mga mangangalunya. So, hindi po ibig sabihin nito na literal na nangangalunya po o nagtataksil ang mga Kristiyanong sinusulatan dito ni Santiago. So, dito po ay mapapansin natin na gumagamit lamang po si Santiago ng mga pananalitang pamilyar sa mga Hudyong sinusulatan po niya. Yung termino po kasi, mga kapatid, na mangangalunya ay madalas po yung mababasa natin sa Lumang Tipan na ginagamit po ng mga propeta ng Diyos na pumapatungkol sa mga Israelita na bumaling sa ibang mga Diyos-Diyosan. Mula sa kanilang pagtatapat kay Yahweh, sila po ay bumaling sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano at ginagawa po nila yung mga gawa ng mga nalabag sa kalooban at kasiyahan po ng tunay na Diyos.
Bigyan po kayo ng halimbawa. Halimbawa, doon po sa Jeremias 3, talatang 6 hanggang 10. Ganito po ang mababasa natin tungkol po sa mga Israelita at mga tao sa Judea na tumalikod sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa Jeremias 3, talatang 6, bukod dito'y sinabi sa akin ng Panginoon sa kaarawan ni Hosias na hari, iyo bagang nakita ang ginawa ng tumatalikod na Israel? Siya'y yumaon sa bawat mataas na bundok at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at doon siya nagpatutot. At aking sinabi, pagkatapos na magawa niya ang lahat ng bagay na ito, siya'y babalik sa akin. Ngunit hindi siya bumalik. At nakita ng taksil niyang kapatid na Huda at aking nakita nang dahil dito sa pangangalunya ng pagtumatalikod na Israel, akin siyang pinalayas at binigyan ko siya ng sulat ng paghihiwalay, nakipag-divorce ang ating Panginoon Diyos sa bayang Israel. So gayon may hindi natakot ang taksil niyang kapatid na Huda, ngunit siya man ay yumaon at nagpatutot. At nangyari na sa walang kabuluhan niyang pagsamba sa Diyos-Diyosan, na ang lupain ay nadumhan at siya'y sumamba sa pamamagitan ng mga bato at ng mga kahoy. At gayon may sa lahat ng ito ay hindi bumalik sa akin ang taksil niyang kapatid na Huda ng kanyang buong puso, kundi paimbabaw, sabi ng Panginoon. So sa talata pong binasa ko, mga kapatid, mula sa aklat ng Jeremias, nabasa po natin na sinasabihan po ni Yahweh ang bayang Israel at ang bayang Huda na mga taksil, mga ngalunya at mga patutot dahil po sila'y nagsibaling sa mga Diyos-Diyosan. So nung panahon po kasi ito, mga kapatid, ang bayang Israel ay nahahati sa dalawa, yung tinatawag na Northern Kingdom and Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom ay tinawag na natili ang pangalang Israel, while yung Southern Kingdom ay tinawag po na bayang Huda. So parehas po yung bayang ito, na bayang Israel at bayang Huda, na bumaling sa ibang mga Diyos. Diyos ng mga pagano, Diyos na hindi tunay, mga Diyos-Diyosan. At sila ay tinawag ni Yahweh na mga mangangalunya at mga patutot. Ganyan din po ang mababasa natin sa aklat ni Propeta Osias, talatang siyam, kabanatang siyam, talatang 1. Sabi doon, huwag kang magalak, o Israel, sa katuwaan na gaya ng mga bayan, sapagkat ikaw ay nagpatutot na humihiwalay sa iyong Diyos, iyong inibig ang upa sa bawat kagiikan. So mga kapatid, so kapag po pala humihiwalay sa Diyos, lumalayo sa kalooban ng Diyos, ang bayang Israel, tinitingnan siya ni Yahweh, tinitingnan siya ng tunay na Diyos na nagpapatutot at nagtataksil at nangangalunya. So tinawag po na mga mangangalunya, taksil at patutot ang mga Israelita sa tuwing sila po ay tumatalikod sa Panginoong Diyos, sapagkat hinahalin tulad po ni Yahweh ang kanyang relasyon sa kanyang bayan na kagaya ng pag-aasawa. Si Yahweh ang asawang lalaki at ang bayang Israel ang kanyang asawang babae. So sa tuwing bumabaling po ang bayan ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, tila sila ay nagtataksil at nangangalunya sa kanyang harapan. No? So ganyan po yung ginagawa ni Santiago sa talata po na ating pinag-aaralan. Tinawag po niyang mga mangangalunya ang mga Hudyong nagpapakilalang Kristiyano, sapagkat sila po ay nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Again, ang sabi po sa Santiago 4, talatang 4, kayong mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? So yung salita pong sanglibutan dito ay pumapatungkol po sa hindi po yung mundong ginagalawan natin, kundi sa masamang sistema ng sanglibutan. So sa konteksto po ng talatang ating pinag-aralan, ito po ay pumapatungkol particularly sa pag-aaway at inggitan na nangyayari sa iglesia na sinusulatan ni Santiago. At ang pinagmumulan po ng awayan at inggitan sa mga kapatirang ito ay yung mga makamangundong nasa at layaw nila. Diba? Yun yung pinag-aralan natin in verses 1 and 2. Kasalanan ang pinagmumulan. Yung salita pong yung salita naman pong pakikipagkaibigan, doon po sa phrase na pakikipagkaibigan sa sanglibutan,
ay hindi lamang po pumapatungkol sa simpleng pakikipagkaibigan natin sa kapwa natin tao. Ito po ay galing sa salitang Griego na pumapatungkol po sa napakasidhi at malalim na pag-ibig sa isang tao, ng isang tao sa isang bagay o anumang bagay ng sanlibutan. Sa konteksto po ng ating pinag-aralan, ito po ay pumapatungkol sa mga pag-uugali ng mga sinusulatan ni Santiago kung saan sila po ay masyadong umiibig sa mga bagay ng sanlibutan at namumuhay ng gaya ng sanglibutan. So ayon po kay Santiago, ang ganitong klaseng pag-uugali po ay hindi lamang simpleng bagay sa harapan ng Diyos. No, ito po ay uri ng pakikipag-away sa Diyos. Nakita niyo po ba yun sa talata? Ibig sabihin, mga kapatid, sa tuwing tayo po ay nagnanasa at gumagawa ng mga bagay na makasinlibutan, tayo po ay nagre-rebelde at nag-aaklas sa Diyos. Hindi po natin masyadong nare-realize po yun. Ano po? So, akala po natin, simpleng bagay lang po yung nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos. Pero sabi po ng talata, yung pagkakasala po pala natin, yung atin po palang pagsunod sa kagustuhan ng sanlibutan, yung pag-ayon po natin sa sanglibutan, mga minamahal, yun po pala ay isang klase ng pag-aaklas at pagre-rebelde at paglaban sa Diyos. Winawalang halaga po natin ang Diyos at yung kanyang mga utos. Therefore, tayo nagre-rebelde sa Kanya. Ginagawa po nating Diyos ang ating mga sarili sapagkat mas pinapahalagahan po natin ang sarili nating kalooban at kagustuhan kaysa po sa kalooban at kagustuhan ng Diyos na lumikha sa atin at pinagkakautangan natin ang buhay na walang hanggan. Or going back sa illustration na ginamit po natin kanina tungkol sa relationship ng mag-asawa, sa tuwing tayo po ay umaayon sa takbo ng sanlibutan, tayo po ay nagtataksil sa Diyos gaya ng pagtataksil po natin sa ating mga asawa. So ganun po mga kapatid, yung kaseryoso, yung atin pong pakikiayon sa sanlibutan. Ano po? Gusto ko pong maunawaan po natin na hindi po dapat natin sinasawalang bahala ang kasalanan. Hindi po natin dapat sinasawalang bahala ang pag-ayon sa sanlibutan. Ito po ay, kung hindi man big deal sa atin, ito po ay big deal sa Diyos. Tinatanaw po niyang pagtataksil at pangangalunya sa tuwing tayo po ay namumuhay ng mayroong dalawang pagkatao. Yung tipong banal po tayo kapag tayo po ay nasa church, pero ugaling sanglibutan po tayo kapag tayo po ay nasa bahay o nasa trabaho. No? Sabi ng Panginoon, yan po ay isang uri ng pagtataksil o hindi pagtatapat. Ang ganitong pag-uugali po, mga kapatid, ay deserve ng matinding pagtutuwid. Gaya po ng ginagawa dito ni Santiago. Sabi niya, mga ngalunya. Kapatid, kamusta po yung ating pamumuhay bilang mga mananampalataya? Gusto ko pong kamustahin yan sa ating mga buhay. Kamusta po yung inyong pag-uugali o yung ating pag-uugali na ipinapakita po natin sa ating mga tahanan. Minsan hindi po tayo masyadong conscious Napakaingat lang ho nating magsalita, napakaingat lang ho nating mag-ugali ng tama kapag nandito tayo sa simbahan. Maganda po yun, hindi ko po yun minamasama. Pero, hindi po dito natatapos ang buhay kabanalan. Kailangan ito itutuloy sa ating mga tahanan. Kailangan obvious sa mga taong nakakakilala sa atin, mga kaibigan natin, lalo na sa ating mga kapamilya, na tayo po ay walang dalawang pagkatao. Iba tayo sa simbahan, iba tayo sa tahanan. Iba tayo sa simbahan, iba tayo sa ating mga trabaho. Kamusta po ang buhay po natin, mga minamahal, sa tuwing hindi na po natin kaharap ang mga kapatiran? Nakikita pa rin po ba sa ating mga pananalita, pagkilos, pag-uugali, na ikaw ay hindi na gaya ng sanlibutan? Na ikaw ay iba na sa sanlibutan? Hindi na ba lumalabas sa mga bibig mo ang mga bastos at masasamang salita gaya ng sanlibutan? Hindi ka na ba nakikisama sa mga gawain ng mga tao sa sanglibutan? Mga kapatid, nawa po, sa tuwing natutokso tayong gawin ang ginagawa ng sanlibutan, maalala po muna natin na ito po ay isang uri ng pagtataksil sa Diyos. Mga kapatid, ang ating pong loyalty, ang ating pong katapatan, ang ating allegiance
ay dapat nasa Diyos na lumikha at nagligtas sa atin. Wala po sa kanino man na tao sa sanlibutan, ni hindi sa ating sarili. Ang pinakamahalaga sa atin ay ang mamuhay para sa kasiyahan at kaluwalhatian ng Diyos. No, yan lang po tatandaan niyo mga kapatid, yung prinsipyo ng coram Deo, always living in the presence of God. No, sa anumang oras po ng ating buhay, palagi mong iisipin, nakikita at kasama ko ang Diyos. Na po, pagka ganun lagi yung isip mo, mag-iingat ka sa iyong pananalita at sa iyong pamumuhay. Na po? So yan po ang matinding pagtutuwid ni Santiago na nakita po natin sa unang bahagi ng verse 4. Punta naman po tayo sa pangalawa po nating punto, namely yung matinding konsekwensya. Matinding pagtutuwid, ngayon naman matinding konsekwensya. So dito po makikita natin yung matinding kahihinatnan ng mga taong patuloy na mamumuhay sa pagtataksil sa Diyos. Yung mga taong nagpapakilalang mananampalataya pero patuloy na namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan. Ang sabi po doon sa dulong bahagi ng verse 4, sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Narinig niyo po ba't nakita yon mga kapatid? Kaibigan ng sanlibutan, kaaway ng Diyos. So, mga kapatid, ito po ay napakalaking at napakabigat na konsekwensya kung tayo po ay magpapatuloy na nakikipagkaibigan sa sanglibutan. Ito po ay yung masasabi kong matinding kahihinatnan ng isang taong mayroong dalawang pagkatao, meron siyang dual personality. Isa para sa Diyos at isa para sa sanglibutan. Tayo daw po ay tinuturing na kaaway ng Diyos. No? Hindi po uso sa Diyos ang pagiging balimbing. Hindi po uso sa Diyos ang pagpamamangka sa dalawang ilog. Hindi po uso sa Diyos ang pagiging doble cara. Ano? Sa Diyos, kung ikaw ay sa Diyos ka lang. Hindi pwede dalawa. Ano? Kailangan mong mamili. Sabi nga ni Kristo, hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon at sa pera. Iisa lamang dapat ang pinakamahalaga sa atin. Yan po ay ang Diyos. Kung gayon kasi mga kapatid, kung dalawa po yung ating pagkatao, minsan sa Diyos tayo, minsan sa sanlibutan tayo daw po ay itinuturing na kaaway ng Diyos. Meaning, kahit po tayo ay nagpapakilala ng mananampalataya, kahit po tayo ay dumadalo ng palagi sa simbahan, kung ang ating pamumuhay ay gaya pa rin po ng sanglibutan, ito po ay nagpapakita na hindi talaga tayo tunay na sa Diyos. Ito po ay patunay lamang na tayo po ay talagang tao pa din ng sanglibutan at hindi pa rin tayo tunay na nagtatamasa ng kaligtasan. Naalala niyo po yung unang bahagi ng turo natin sa Santiago? Ang isang tunay at buhay na pananampalataya ay sabi nga ay hindi patay. Ibig sabihin, hindi lang siya sa salita. Nakikita sa pamumuhay natin yung ating pananampalataya. Kapag hindi ito nakikita sa ating pamumuhay, ibig sabihin patay ang ating pananampalataya at hindi po ito magdadala sa atin sa kaligtasan. Nasabi nga po sa unang Juan 2:15, kaya ko po nasabi na yung isang tao, bagamat siya ay nagsasalita ng mga bagay na sa Diyos, bagamat siya ay nagpapakilala na siya ay sa Diyos, bagamat siya ay patuloy na dumadala sa sanlibutan, sa simbahan, pero patuloy pa rin siyang umiibig at namumuhay sa sanlibutan, ay hindi talaga tunay na ligtas. Kasi ang sabi sa unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Narinig niyo po ba yon? Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. May mga tao po palang hindi iniibig ang Diyos. Mga kapatid, narinig niyo po ba yon? Kung hindi ka iniibig, wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama, ano meron sa iyo? Ang puot ng Diyos. Kung tayo daw po ay patuloy na umiibig sa masamang sistema ng sanlibutan, hindi daw tayo minamahal ng Diyos. Yun ang sabi ni Juan. At yamang hindi minamahal, tayo po ay parurusahan at dadanas ng puot ng Diyos dahil sa ating pong hypocrisy, dahil po sa ating kaipokrituhan.
No? 'Di ba yun naman yung tawag sa rektang salita. Ewan ko kung nasasaktan tayo doon, pero yung kasi talagang tawag dun eh. Yung tayo ay nagkapanggap na isang tao na hindi naman talaga tayo. Yun ang tawag doon, hypocrisy. Kaipokrituhan. Magpapanggap tayo mabait, magpapanggap tayo makadiyos, pero pagka hindi na natin kaharap yung mga kasamahan natin sa simbahan, parang na tayong wala nang pinagkaiba sa sanlibutan. Sabi po pala ng Biblia, parurusahan daw po yung mga taong gayon. Ganyan po yung makikita natin sa awit 73, talatang 27. Ang sabi doon, awit 73, 27, sapagkat narito silang malayo sa iyo ay mga lilipol, iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid na nagsisihawalay sa iyo. So merong binubuwal, merong lilipulin ng Diyos. At yun daw po yung mga taong mapakiapid. Sa context ng pinag-aaralan natin, yung mga taong may dalawang pagkatao, minsan sa Diyos, minsan sa sanlibutan. Mga taong nagtaksil sa Diyos. Meron pong hatol sa mga taong patuloy na namumuhay sa ganong klase ng pamumuhay. So mga kapatid, ito po ay seryosong paalala at mababala sa atin. Hindi po pwede nating lokohin ng Diyos. Si pastor, pwede niyong lokohin. Madali nga maloko si pastor, di ba? So, papakitaan mo lang ng mabuti. Akala, madali nang magtiwala, di ba? So, tayo din po, pwede nating lokohin ng isa't isa. Paniwalain natin ng isa't isa na tayo ganong klaseng tao. Pero mga kapatid, ang Diyos po, hindi natin pwedeng lokohin. Nakakaalam po siya ng ating mga sikreto at ginagawa sa dilim. Alam po niya lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Alam po niya kung sino talaga dito ang nagtatapat at kung sino po dito ang mga taksil. At kung ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo, kung ikaw ay talagang binago ng Diyos, hindi ka dapat nagtataksil. Ikaw ay dapat natatagpuang na nagtatapat sa Diyos, na sa loob ka man o labas ng simbahan. So nawa po mga kapatid, patuloy tayong magtapat sa Diyos. Huwag po tayong mamuhay sa dalawang ilog, huwag po tayong mamuhay ng salawahan, sapagkat hindi po ganyan ang buhay ng isang taong binago ng Ebanghelyo. Naniniwala po ako mga kapatid sa inyong pahayag na karamihan po sa atin dito sumampalataya sa Ebanghelyo, at kung kayo ay totoo mananampalataya na ng Ebanghelyo, kayo po ay hinango na ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sa makatuwid mga kapatid, ang atin pong pamumuhay ay hindi na dapat gaya ng mga taong nasa kadiliman. Tayo po ngayon ay inaasahan na mamumuhay ng kagaya ng mga tao sa kaliwanagan. So, ini-encourage ko kayo at the same time mga kapatid, hinahamon. Mahirap po yan eh. Ito po bang mahirap mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, lalo na sa konteksto sa labas ng sanlibutan? Nahihirapan po ba kayo? Ako lang ang nahihirapan. Nahirap naman po talaga biruin mo. May pagkakataon sa buhay mo, ikaw na lang mag-isa ang gumagawa ng tama. Lahat ng ginagawa ng mga kasama mo, puro kabulustugan. Diba? Pero kailangan mong manindigan kasi ikaw ay hindi na tao ng sanlibutan. Tao ka na ng Diyos. Pero mga kapatid, gusto ko kayong hikayatin, kung kayo'y tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, nasa inyo ang Espiritu ng Diyos, bibigyan niya kayo ng kakayanan para manindigan at gawin ang tama para sa kalwalhatian ng ating Ama sa langit. Purihin po ang ating Panginoon at diyan po nagtatapos yung maikli po nating pag-aaral sa prayer meeting po na ito.